Inanunsyo ng Vatican ang unti-unti at patuloy na pagbuti ng kalagayan ni Pope Francis mula sa tila pabalik-balik nitong respiratory crisis noong mga nakarang linggo. Samantala, isang armadong lalaki naman ang pinaputukan ng US Secret Service agent malapit sa White House. Si Joy Salamatin para sa sentro ng balita. Isang armadong lalaki ang binaril ng US Secret Service malapit sa White House. Ito'y matapos makatanggap ng tip na isang suicidal individual ang patungo sa Washington. Napilitan raw na paputukan ng gunman nang maglabas ito ng baril. Agad namang isinugod sa hospital ang lalaki, ngunit hindi pa matiyak ang kanyang kondisyon. Wala naman si US President Donald Trump sa White House nang mangyari ito. Patuloy ang investigasyon ng Metropolitan Police Department. Matapos ang higit 3 linggo, unti-unti nang bumabalik ang sigla ni Pope Francis. Sa latest bulletin, inanunsyo ng Vatican ang magandang resulta ng gamutan sa 88 na Santo Papa, kung saan unti-unti na rin itong nakakakain ng mga solid food. Sa ngayon, patuloy pa rin ang respiratory at motor therapy ni Pope Francis habang mahigpit pa rin siyang binabantayan ng mga doktor. Bagamat mananatili sa hospital, nakadalo na umano ang Santo Papa sa video link spiritual exercise kasama ang mga pari sa Vatican. Dumalo rin siya sa misa kasama ang mga nag-aalaga sa kanya. Dumagsa ang libo-libong kababaihan sa iba't ibang lungsod para ipanawagan ng pantay na karapatan at pagtigil sa karahasan ngayong International Women's Day. Sa Kadikoy, Istanbul, nagdaos ng protesta ang iba't ibang women's group. Umapila ang grupo laban sa gender inequality. Ayon sa ilang non-government organizations, mahigit 370 kababaihan na ang napatay ng mga kalalakihan sa Turkey mula noong simula ng kasalukuyang taon. Bit-bit ang kanilang mga rally materials. Binatikos din nila ang deklarasyon ng gobyerno ni President Recep Tayyip Erdogan na gawing Year of the Family ang 2025. Tila raw kasi nagbibigay lamang ito ng limitasyon sa kakayahan ng mga kababaihan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.